Positibo ang naging pagtanggap ni Senate Committee on Basic Education Chairperson Bam Aquino sa mga puntong inihain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang nakalipas na SONA. Sabi ni Aquino, mas mainam na natutukoy ng pambansang pamahalaan ang krisis sa edukasyon upang mabigyan ng pansin at gawing prioridad. Nakahanda na rin anya ang iba't ibang panukalang batas kaugnay ng edukasyon na inihain o ihahain at diringgin sa Senado. May balita si Carla Ronquillo. Init na tinanggap ni Senator Bam Aquino ang pag-address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga krisis sa sektor ng edukasyon na kanyang binanggit sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Aquino, tila para raw siyang nanalo sa bingo dahil 6 sa 7 punto ng Senate Committee on Basic Education na kanyang sinimulan ay nabanggit ni Pangulong Marcos. Nung nakaraang SONA, sa totoo lang po, pakiramdam ko para tayong bumingo. Bingo, dahil 6 po sa 7 agenda na ito ng ating komite ay natantusan ng Pangulo. 6 out of 7 points here nabanggit po sa SONA. At nakakatuwa po na ang prioridad ng ating komite ay tumutugma sa mga priorities ng administrasyon. Kabilang dito ang kinaharap na problema pagdating sa edukasyon ay ang nutrisyon, kakulangan sa silid-aralan, koneksyon sa internet, maayos na distribusyon ng libro, suporta sa mga guro, learning recovery at kakayahang makapagtrabaho ang mga estudyanteng nakapagtapos. Nutrition, classrooms, textbooks, internet connectivity, teacher support, the learning gap at trabaho. Ito po ang agenda ng inyong Committee on Education. 6 out of 7 of these main points are the main recommendations of the EDCOM report as well. Magpapasa po tayo ng reforma, babantayan po natin ang pag-implement ng mga panukalang batas at titiyakin po natin na maayos ang pagbabudget ng mga reformang ito. Binigyan diin ng senador ang kahandaan ng Senado na ipasa ang mga panukalang batas para sa sektor ng edukasyon tulad ng Classroom Building Acceleration Program Act, e-textbook para sa lahat Act, Angat Sweldo para sa Guro Act, at School to Employment Program Act. Dagdag pa niya ang pag-hikayat sa Kongreso na taasan ng pondo para sa edukasyon na hindi bababa sa 4% ng GDP. To increase the budget for education to at least 4% of the nation's GDP. This is the recommendation of the United Nations and many other bodies. Alam ko po, palapit po tayo sa numerong ito. Baka po, for 2026, malampasan natin ang 4% of GDP at mabigay natin ang nararapat na pondo para po sa edukasyon. Samantala, nananawagan rin siya ng mas malaking pagtutulungan sa pagitan ng DepEd, CHED, TESDA, pribadong sektor at iba't ibang advocacy group upang mabigyan ng solusyon ang krisis sa edukasyon. Nagbigay suporta rin ng mga kasamahan sa Senado, kabilang si Senator Sherwin Gatchalian na pinamumunuan ng Senate Committee on Finance. Para sa EuroTV News, ako si Carla Ronquillo, sumasaludo sa bawat Pilipino.